Nanay! 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 Yes, man. Ano yan? Nanay! Nanay. Ano to? Huwag ka maglaro tubig yan. Yes, of course. Yeah. Magagawa mo kahit na anong gustuhin mo. Binibigay ko sa'yo lahat ng karapatan. Nagkapi mo na ito. Oo, sige. Tinatanggap ko. Na ikaw ang babaeng panambuang mula sa San Martin de los noon. Pero kayo ang lumikha sa akin. Kaya pagbabayaran mo na yan ngayon. Pati pinapaalala ko sa'yo, Mr. Santibanez. Hindi ka pa rin tapos magbayad sa panloloko niyo sa akin at tungkol sa iyong anak. Isa siyang historical na babae at gaya ng itinuro mo sa kanya, nakaranda siyang gawin ang lahat ng kuha lamang ang gusto niya. Alam mo ba kung anong ibubuo sa'yo ng mga sinasabi mo? Hindi ako sa iyong alam ko yan. Maaari rin kitang paalisin sa bali ang kantado. Pues magaling, gawin mo. Hindi mo kayang magmahal ng ibang babae dahil si Marimat palagi ang mga naisip mo. Huwag mo nang alisin ang aninong yanay mo. Pinakamabuti mong magagawa ay sumama na kay Inosensya. Kalimutan mo na ang babae. Yun lang ang tanging mo para makalaya ka na sa kanya. Ang aking naninoy patuloy kang susundan. Hindi mo masusundan kahit sa iyo. Di ba akala mo? Makikita mo, seryo. Makikita mo. Pinalata kita. Umalis ka na dito bago pa sa pilitang kitang palisin. Pero kung 62 oras, magandang umaga. Kailangan ko umalis. Hindi ba nahihiyan dito mo pinatira ang kapatid ko? Hindi ka utang na loob! Dinala ko siya kung saan ko siya kaya bigyan ng tirahan. Ito lang ang kaya kong pagdalhan sa kanya na pwede ang pagtayo ng bubuo. Wala sa kapinuha ng kapatid ko, kaya kanya nagustuhan. Pero kahit gano'n, sinamantala mo pa rin siya. Angelica, tumigil ka na! Ibinibigay ni Choy ang lahat! Maswerte pa rin ako dahil kahit hindi siya nagkaroon ng pagkakataong makapag-aral. Sinisikap niya pa rin mapaligaya ako. Bigla ako talaga naging bobo nung inibig mong peste ng lalaki niya. Wala siyang kwenta. Mas wala kang kwenta. Mahirap lang ako, pero hindi pa ako nakapatay ng tao kahit minsan. Kaya mo. Sige, Angelica, pakiusap. Hindi pa kasama doon ang pagpapahirap ko kay Marimar. Kailangan ko na umalis. Hindi ko na kaya tanggalan ng lalaki nito. Sumama ka na sa akin. Hindi, Angelica. Hindi. Ito ang pangalan ko. At dito lang ako titira. Hindi ako aalis dito kahit kailan. Ang panyada. Posibleng hindi na tayo magkita pa. Wala na akong magagawa. Gusto ko na dito. Natutunan ko ng mahalin ang kuko namin. Dahil sa amin lang ito. Pinaghirapan itong itayo ni Chuy para lang sa akin. Diba, Chuy? Wala akong ibang gusto. Hindi ang pagmamahal. Kahit sabihin pa nilang hindi ako bagay sa'yo at ginagawa ka na miserable. Angelica, mabuti pa umalis ka na. Dahil magkaiba na ang buhay nating dalawa. Pero palagi kitang mamahalin. Palagi. Masaya ako dahil nakapagpasya ka tumira dito. Pinasaya mo ko, Sir. May sasabihin ako, Inosensya. Sige, ano yun? Ang dami na nangyari habang tumatakbo ang divorce ng isa. Ganun ba? Pero malapit nang ibaba ng judge ang hatol kaya malapit na rin ako lumaya mula kay Marimar. Kapag nangyari yun, Ano, seryo? Ano? makakasalan kita, Inosensya. Makakasalan kita. Seryo? Huwag ka mag-alala, Inosensya. Maliligayahin kita. Kahit hindi ko masisiguro. Sa tingin ko, nababawasan ang nararamdaman mo kay Marimar. Napakalayo niya sa iyo. Bata pa siya't makakahanap ng kapalit mo. Sana na. Sabi ko sa kanya, mag-asawa na siya bago lumaki ang anak namin. Bibigyan din kita ng anak, Seth. Matututunan mo rin akong mahalin.
Oo, padre. Binili ko ang hacienda. Wala pa lang sigurong lakas ng loob si Renato Santibanez na sabihin sa asawa o sa anak niya na ako ang nakabili ng hacienda niya. Bakit mo naman yung binili? Para mapalayas ko sila kagaya ng ginawa nila pagpapalayas sa akin dati. Iha! Huwag ka rin magsalita, padre. Alam ko iniisip na kung marami naman yung ginagawa ko. Pero kailangan ko gawin ito. Tutusin mo na ito kumpara sa mga ginawa nila sa akin noon. Lalo na ang ginawa nila pagpatay sa lolo at lola ko. Ang mabuti pa, Iha. Magtiwala ka na lang sa Panginoon. Hayaan mo na siya ang magpasya sa lahat. Kailan ko pala dapat? Kapag naibenta na ang konsorsyo, padre, gusto ko magrenta kayo ng maliit na bahay para sa akin. Doon muna ako habang magpapasakin ng hacienda. Sige, Iha, ako bahala. Sa tingin mo, madali itong maibebenta ang negosyo mo. Hindi may bebenta in a few days. Sa iba ko na lang ipapaasikaso yun. Pupunta na ako sa San Martin de la Costa. Gusto mong mabawi ang hacienda niyo, seryo? Bibilhin ko yun para sa'yo. Sabihin mo lang. Gusto mo, seryo? Hindi. Nakakahiya yung sensya. Huwag ka masyadong maging mabait sa akin. Hindi ako karapat-dapat. Napabaliw ko sa iyo. At ang inlove na babae natutulad kay Antonieta o sa akin. Kaya huwag ka nang masyadong ma-pride. Hayaan mo na akong bawiin ang hacienda sa Tibanez. Pakiusap. Ay, panaginip. Ay, di, ano lang yan. Narinig ko kay Mr. Sanlinis na gusto mong ibenta ang shares mo sa consortium. Inalok ko sa kanya. Pero hindi siya interesadong bilhin. Siyempre. Pero sinabi niya lang yun para hindi ko umalis. Kailangan ko na talagang umalis dito. Oo, alam ko. Sinabi niya nga rin sa akin. Kung may magagawa lang sana kami para hindi ka na umalis ng Valle Encantado. Hindi. Wala na kayong magagawa. Useless na rin. Isa pa gusto ko na rin talagang umuwi sa amin. Wala na naman akong gagawin dito. Siguro dahil wala na rin dito si Seri sa Tibanas, di ba? Ganun na nga, Esteban. Alia, itiwala ka ba ba sa akin? Siyempre naman meron. Patulungan. Kukumbinsihin ko si Rodolfo sa Linis na pumayag na maging absolute owner ng consortium. Magtuwa si Antonieta sa mga bigay natin. Masaya ako dahil willing ka na makipagay sa kanya tulungan siya. Ang hindi ko lang matagalan, kaya kasawa niya si Julie. Maniwala ka sa akin, mabuti siyang tao. Impulsive siya, ignorante, pero sobrang bait. Ay hihingin akong pabor sa'yo. Sige, ano ba yun? Kapag wala na kami sa asyenda, hahanapin ko sa Renato. Gusto rin ko man. Pero hindi ko alam kung kaya pa isama si Perfecta. Pwede mo ba siyang bigyan ng trabaho sa asyenda? Mabait siya tapat sa amin niya. Huwag kang pagkalala. Payag ako sa gusto mo. Ang laki na ng utang ko ay siya. Kailangan ko naman siya. Lalo na kapag kasal na kayong dalawa ni Sergio at meron na kami mga anak. Ay, Huwag mong pababayaan si Sergio. At huwag mo siya ipapaagaw sa iba. Talagang hindi mangyayari yan, Angelica. Ipaglalaban ko siya para hindi siya maagaw sa akin ng kahit sinong babae. Walang sino mang makakakuha sa kanya sa akin kahit pa si Marimar. Totoo yan, Angelica. Paniwala. Sa tingin ko hindi magiging madaling kumbinsihin si Sandinis na bilhin ng parte sa consortium. Akong bahala. Alam ko, mapapabahay ko siya. Sayang na. Desperado na ako dahil gusto ko na talagang makauwi. Alam ko rin yan. Hayaan mo, sasabihan kita pag may balita. Hindi ko na alam kung paano kita babayaran, Esteban. Hindi mo naman ako kailangan bayaran. Dahil gusto ko maalala mo ako bilang isang taong may magandang nagawa para sa iyo. Dapat, ibanat ako ng magaling na kasigado. Sa Mexico? Hindi, siguradong may magaling din dito. Para lang mapabilis ang divorce ko. Kahit mabilis na ang takbo ng kaso ngayon. May kilala akong magaling Sergio. Taga rito siya, kaya hindi mo na kailangan umalis para makilala siya. Ayoko kasing... Sergio, hindi ko kayang lagi kang bantayan. Pero ayoko mangyari na magkatagpo ulit kayong dalawa ni Marimar Perez. Ay, nangako si Esteban na kukumbinsihin niya si San Genis. Pero mas mabuti hindi umasa. Ang sabi mo, pumunta kahapon si Esteban. Hindi ko siya nakita. Nung hapon siya dumating,
Sa pagkakaalala ko, pumunta lang dito sa opisina yung isang lalaking maayos ang pananamit at guwapo. Si Esteban yon. Hindi, imposible yun. Pero ang alam ko, minsan na rin siyang pumunta dito dati. Pinagbantaan niya noon si Bernardo Duarte. Ano bang pangalan niya? Siya si Esteban, Brenda. Malaki na kasi ang nagbago sa mukha niya. Dahil nagpa-opera na siya. Pero siya yun. Tuloy bukas yan. Good morning, Delia. Magandang balita. Nagawa kong kumbinsin si Rodolfo sa Ninis na pili na ang lahat ng mga shares mo sa construction. Pinili ko kay Marimar na kalikutan na lahat at magsimula kami ng panibagong buhay. Pero hindi siya pumayag sa hinihingi ko. Dahil gusto niya pa rin makapaghiganti sa akin. Ganun pa rin katindi ang galit niya sa akin. Kaya hindi kami magiging masaya kung magsasama kami. Pinagdarasal ko sa Diyos na hindi niya maisipang bumalik sa San Martin. Bumalik. Ah? Iba yung... Malaki. Umaasa ako magiging masaya rin siya pagdating ng panahon. Pero wag na sana siyang bumalik. Hindi na niya gusto yung bumalik pa sa San Martin o Costa. Sinisiguro ko sa iyo, hindi na natin siya makikita ko. Sana kapakinggan ka ng Diyos. Talagang iba ka na ngayon, Esteban. Ang akala ko nga nagbibiro si Delia. Kahit naging magkalaban tayong dalawa, handa akong makasama ka sa trabaho dito sa club kapag nabili na to ni San Ninis. Anong ginawa mo para makumbinsi siya? Konting power of persuasion lang. Salamat, Esteban. Isa ka talagang mabuting kaibigan. Utang ko sa'yo to. Hindi. Wala ito kung ikukumpara sa lahat ng tulong. Dahil kung hindi mo ako kinumbisi na gawin ito, hindi sana nagbago ang buhay ko. Pag may nakakakita sa akin, hindi na sila natatakot. Masaya ko para sa'yo, Esteban. Naniniwala akong makikita ko rin parang ang babaeng nararapat para sa akin. Ang babaeng pakakasalan ko, magiging ina ng mga magiging ina. Dapat lang na maging masaya ka, Esteban. Eh, ikaw, Delia. Hindi na ako sasaya. Hindi na. Mababaw ang kaligayahan ko. Makita lang kita. Malaman ko lang nakasama kita. Na ikaw ang asawa ko at ama ng mga anak ko. Gusto kong mangako ka, Sergio. Susundin ko ang gusto ng Diyos para sa atin. Yun na naman tayo eh. Seryo? Seryo, anong problema? Nung tumawag ako kay Padre Porres, sinabi ko sa kanya magrenta ng bahay para sa akin. Habang kinukuha ko ang hacienda sa Santibanez. Bakit hindi mo subukan magsimula ng bagong buhay? Hindi pwede, Brenda. Hindi pwede.